Guys, suntukan na naman. Isang malala na naman to sa kalsada. Road rage na naman. May matatanggalan na naman ng lisensya. Nangyari to, pinost to 5 days ago. Pero ngayon nag-viral siya sa Facebook. Nasa 1.5 million views na yata ito. Tapos nasa 12,000 yung engagement niya, yung mga likes. Viral na to at talagang may matatanggalan ng lisensya. Guys, siya po si Tauhanong Kalipay. Yan po, makikita nyo dyan. Pwede nyo po siyang i-search, i-follow sa Facebook. Tignan nyo po kung ano yung nangyari talaga. Panoorin nyo po siya. Shout out po sa idol natin yan. Idol, sa kalsada yan. Sana lang mag-ingat kayo sa kalsada. Tingnan natin kung ano yung nangyari talaga. Panoorin natin guys. Yan, nagwe-waiting siya dyan. Ang caption niya, siya na mali, siya pa nanuntok. Yung rider. Dapat marunong mag-waiting sa mga ganyang signal. Waiting para sa go signal. Panoorin nyo guys. Kakaliwa sila dyan. Yun, yung nakaitim na yun. Meron siyang caption dito. Hindi ko agad siya nakita na dumiretso pala. Tumingin kasi ako sa isa pang motor sa left side. Yung sabi niya. Itong nakadilaw, yung biktima. Dumiretso na pala siya kahit no right turn. On red signal. Dumiretso raw yung nakaitim. Kahit na no right turn doon. Ito yung pangyayari pagliko. Yun, bumusina siya kasi maaaring magkagit-gitan ng dalawa. Pagkatapos nyo, sinundan niya na yung nakaitim. Yan, sinundan na. Nilalagyan niya ng kamote yung ano, kasi nga tinatakpan niya yung plate number. Nag-overtake na ako dito, medyo mahina lang kasi ang takbo niya. Sabi nung nakadilaw. Nagmamadali din ako, medyo gutom na din. Medyo gutom na yung nakadilaw. 40 to 50 kph ang takbuhan nila. Itong vlogger na to, si Tauhanong Kalipay, lagi siyang merong mask na parang funny face. Nahabol siya nung nakaitim. Ang sabi niya dito, pwede naman siya dumiretso. Nananadya talaga. Nananadya o nananadya na talaga. Parang yung caption niya. Siyempre, binusinahan. May caption na naman. Sinabihan ko na siya dito na mag-ingat sa pag-drive. Yun, yung paglagpas nun, yung pag-cut sa kanya, sinabihan niya na mag-ingat mag-drive sa pagdadrive. At nag-go pa siya kahit red light na kanina sa traffic stop. Oo nga, dinaiban mo. Sugay ka dito na right turn na red signal, oh. Ibig sabihin, in-approach niya. At wala daw nakasulat na no right turn on red signal. Meron naman nakalagay na karatula eh. Wala, kita. Kinakausap niya yung nakaitim. Kita ka. Ang sabi niya, sinabihan ko siya kahit tingnan pa niya yung video na pumasok siya, kahit stop pa sa dinaanan niya. Puminto ako dito dahil sabi niya, titingin siya sa video, di ko in-expect na bigla siyang susugod at manuntok yun. Ayan o, nagsasalita pa lang siya, binanata na siya. Nangyari dito, hindi siya nakalaban kasi nga nakasakay siya sa motor. Di na ako makagalaw at yumuko na lang. Sumabit kasi yung sapatos ko sa push bracket ng center stand. Ang sakit nun. Hindi ka man lang nakapalag. Okay na rin. Kasi kung ano, baka mawalan din siya ng lisensya, di ba? Mahaba naman ang pasensya niya. Diba? Naawa ko sa aking face mask. Doon kasi tumatama yung ibang suntok. Yung face mask niya siguro yung rubber yung maganda yung pagkakagawa. Kaya medyo naging shield niya sa mukha niya. Ang usapan nila ibang lingbahe parang Bisaya. Hindi natin maintindihan masyado. Emergency. Kaya may mga caption siya dito. Ito na police station. Ano naman ang bag man ko? Masawa ng anak. Boss, di na. Ngita kag lain problema, boss. Ayun. May caption siya. Madali daw siya. Dahil manganganak daw ang kanyang asawa. Yun yung nakaitim. Sila ng argumento ng muntik pa siyang matamaan ng pick-up. Yun, may dumaan na pick-up. Yung brown ba yun? Buti na lang malakas-lakas pa ang guardian devil niya. Tinundan ko siya dito at biglang pumasok sa isip ko na sipain ng motor niya para sumemplang. Gusto pang gumante. Gusto niyang gumante. Siyempre nasuntok eh, no? Pero ikaw ang mapapahamak to pag na-disgrasya mo yan.
patapos na yung video na to eh. Kumbaga mag-iisip ka na lang kung ano yung susunod mong hakbang para maparusahan yung nanuntok sa kanya. Lang nakapag-isip ako na baka ako pa ang magka-problema, kaya dumiretso na ako sa police station. Nakuha naman yung plate number niya at description. Yun ang tamang ginawa niya. Ang sabi niya dito, need ko po i-blur yung plate number niya dahil sa Data Privacy Act. Yun, may mga batas kasi tayong ganyan. Baka ako pa kasi ang mabaliktad. Ito yun. Yan yun. Data Privacy Act RA 10173. Ang mukha at plaka ng sakyan ay tinuturing na personal information. Diba? Kung ang layunin nag-post ay para ipahiya o iharas ang tao, maaari itong ituring na paglabag sa privacy. Tsaka meron pang isa, yung cyber libel. Yan yun. Kung ang caption ng komento mo ay naglalaman ng mga akusasyong makakasira sa reputasyon ng tao, maaari kang makasuhan ng cyber libel. Kaya hindi tayo basta-basta makapag-post ng ganyan, mga caption nating masama laban sa iba. Bawal po yan. Susunod na araw, alam ko meron ng show cause order to eh. Panoorin nyo po sa yung update niya sa kanyang channel, si Tauhanong Kalipay. Shout out kay Tauhanong Kalipay. Mag-iingat ka sa kalsada, Brad. May mga pamilya tayo na dapat balikan. At ito ang aral para sa lahat. May pinost na rin akong ganito sa mga sa reels, ganyan. Pag mababaw o maiksi ang pasensya mo sa kalsada, mawawalan ka ng lisensya. Yan. Kailangan yung mga gantong pangyayari sa kalsada, hanggat maliit pa lang, wag yun ang patulan. Ito yan. Halimbawa, nasangkot kayo sa isang mga ganyan sagian o muntik ng masagi, ganyan. Pahabain nyo na lang ang inyong pasensya. Halimbawa, pwede naman kayong tumawag agad ng responde ng pulis para yung pulis ang mag-aasikaso. Okay, may barangay sa tabi, sila yung mamamagitan, hindi yung magsusuntukan kayo agad. At isa pa, wag kayong magbigay ng pagkakataon sa isang tao na ma-provoke. Bakit kasi? Kasi hindi naman natin alam ang ugali ng bawat tao. Hindi naman natin kilala, hindi naman natin alam yung pinagdadaanan. Excuse me po. Tulad nun, manganganak daw yung asawa niya. Ibig sabihin, nagmamadali, merong mga iniisip na kung ano-ano, nakagawa ng ganun sa kalsada. Hindi mo kilala, hindi mo alam na yun ang pinagdadaanan niya. Hindi ito si Tauhanong nga. Halimbawa sa ibang pagkakataon, ganyan. Nagkaroon kayo ng konting-konting sagian, muntik nang may madisgrasya, pero nakaligtas naman kayo parehas. Huwag mo nang i-approach para sa akin Kasi parehas kayong mag-iinit. Unti-unti mag-iinit kayo, magtatalo kayo, mag-iinit kayo. Ang isa sa inyo hindi makapagpasensya, magkakaroon ng road rage, magkakagulo, at mawawalan kayo ng lisensya. Kumbaga para sa akin, pahabain nyo na lang ang pasensya sa kalsada. Yun lang yun.